Magandang gabi, Sir Dark. Umaasa po ako na nasa maayos kayong kalagayan at sa lahat din ng bumubuo ng channel na ito. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong channel. Sa loob ng maraming taon, naging kanlungan ninyo ang aking puso mula sa mga ibinabahagi ninyong kwento. Ngayon, ako naman po ang dumudulog sa inyo, dala ang isang kwento na hindi ko kailanman inakalang mangyayari sa akin. Isang kwento na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Nag-iwan ng malalim na sugat sa akin at nagpakilala sa akin sa isang mundong akala ko'y katang-isip lamang. Ako po si Joy at ang kwentong ito ay nagsimula ilang taon na ang nakakaraan. Noon isa po akong sales lady sa isang mall sa Maynila. Mga damit at sapatos ang binibenta ko. Simple lang din ang pangarap ko sa buhay, Sir Dark. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Dito ko na nakilala si Mark. Pinsan siya ng kaibigan ko sa trabaho na si Ann. Isang araw, nagkasakit si Ann at dinalaw namin siya sa bahay ng kanyang pinsan. Doon ko siya nakita. Hindi siya tulad ng mga lalaking nakikita ko sa mga pelikula. Pero may kakaiba siyang alindog na nakakabighani. Simple lang din siya. Mabait at higit sa lahat, may sense of humor. Naging magkaibigan kami ni Mark at di nagtagal, umusbong ang pag-iibigan. Naging magka-live-in kami. Isang desisyong alam kong hindi karaniwan. Pero pinili namin dahil sa labis naming pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Plinano naming magpakasal kapag stable na ang aming buhay. Tahimik at masaya ang aming naging relasyon sa Maynila ni Mark. Ngunit isang araw, dumating ang masamang balita. Nagkasakit daw ang lola ni Mark. Ang kanyang lola Sally na siya niyang kinagisnan at itinuring niyang pangalawang ina. Malubha raw ang kalagayan nito at kailangan siyang iuwi sa probinsya nila sa isang liblib na bayan sa Bicol. Agad kaming nagdesisyon na umuwi. Hindi ko pa nakikilala ang pamilya ni Mark sa probinsya, kaya medyo kinabahan ako, pero mas nangingibabaw ang pag-aalala namin para sa lola ni Mark. Bukod pa rito, ito ang unang pagkakataon na makapupunta ako sa isang probinsya sa Bicol. Isang linggo pa lang kami sa probinsya ni Mark na magsimula akong makaranas ng kakaiba. Ang probinsya nila ay tahimik, presko ang hangin at napapalibutan ng mga puno at bukirin. Isang umaga, habang namamasyal ako sa palengke kasama si Ann, ang pinsan ni Mark at kaibigan ko, napansin namin ang isang matandang babae na nagtitinda ng mga sariwang gulay. Nakaupo siya sa isang sulok. Nakasuot ng oversized na t-shirt na kulay brown at ang kanyang buhok ay puting-puti na. Bigla akong naakit sa kanyang tindahan dahil mga sariwa ang mga gulay niya. Mukhang bagong pitas. Nang lumapit ako, ngumiti siya sa akin. Sa una akala ko ay magandang palatandaan iyon. Ngunit nang magsimula akong pumili ng mga gulay, naramdaman ko ang kanyang mga mata na nakatitig sa akin ng matindi. Hindi din siya kumukurap, Sir Dark. Para din siyang estatwa na pinagmamasdan lang ang bawat galaw ko. Alam mo, Ineng, maganda ka, sabi nito. Napaatras ako ng konti. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ng matanda nun. Pagkatapos ko magbayad at makalayo na kami ni Ann, nilingon ko siya para tingnan. Ngunit nagulat ako nang makita kong wala na siya sa kanyang pwesto. Tumingin ako sa malayo at doon mga ilang metro ang layo. Nakita ko siya ulit. Nakaupo sa ilalim ng isang puno ng mangga. Nakatitig pa rin sa direksyon namin. Ann, nakita mo ba yun? Bulong ko, sabay turo sa matanda. Ang alin? Tanong ni Ann na nagtataka. Ay, si Aling Gloria? Oo, matagal na siya nagtitinda rito. Pero nawala siya sa pwesto niya kanina. Tapos nagulat ako, nandun na agad siya sa puno.
Ngumiti lang si Ann. Naku Joy, mabilis lang talaga maglakad yun. Matanda na pero malakas pa. Hindi ako kumbinsido, Sir Dark. Pero hinayaan ko na lang. Ayokong maging paranoid. Ilang araw ang lumipas habang naglalaba ako sa poso malapit sa bahay ng lola nila Mark. Nakasabay ko ang isa sa mga kapitbahay nila na si Aling Nena. Buntis din siya noon. Mga 5 buwan na ang kanyang tiyan. Parang nagkaroon agad kami ng koneksyon dahil pareho kaming buntis noon. Habang naglalaba kami, bigla siyang nagkwento sa akin noong araw na yon. Ingat ka rito Joy, lalo na't dayo ka. Huwag kang makikipag-usap sa mga hindi mo kilala at huwag mo silang titignan sa mga mata ng matagal. Sabi niya habang sinasabon ang kanyang damit. Nagulat ako sa mga sinabi niya noon. Bakit po Aling Nena? Baka madali ka ining. Yung iba kasi dito, hindi mabubuting nila lang. Baka mamatanda ka. Nanlamig ako. Narinig ko na ang salitang iyon mula kay Ann. Ang ibig sabihin daw ng namatanda ay yung bigla ka na lang maliligaw sa sarili mong lugar. Parang nawawalan ka raw ng bait. Tapos mawawala ka na ng tuluyan. Paano ko po ba malalaman kung sino ang hindi mabubuting nilalang? Tanong ko. Lumingon si Aling Nena at bumaba ang kanyang boses. May mga palatandaan Joy. Una, kapag tinitignan ka nila, tapos baliktad ang reflection mo sa mga mata nila. Parang nakabaliktad ang mundo kapag nakatingin ka sa mga mata nila. O kaya, parang wala kang makitang reflection doon. Pangalawa, pakinggan mo rin ang mga aso sa gabi. Kung walang dahilan kung bakit sila tumatahol, o kaya ay nagtatago, may umaaligid. Kung may naririnig kang tunog ng tiktik din sa gabi, pakinggan mo kung palayo o palapit ito. Kung palapit, tinitiktikan ka pa nila. Kung palayo, delikado kasi nasa tabi mo na sila. Patuloy pa ni Aling Nena. Tiktik po ba? Tanong ko. Oo, tunog ng aswang yun Joy. Parang tunog ng ibon na lumilipad, pero may halong tunog ng tiktik. Ang iba, nakakaamoy din daw ng amoy na bulok ng karne. At higit sa lahat, takot din ang mga aswang sa bawang at sa asin. Saka yung mga aswang, sensitibo yan sa liwanag. Kaya madalas sa dilim sila gumagala. Kung may mapansin kang ganito rito sa probinsya namin, manalig ka lang sa Diyos at mag-ingat ka palagi. Kinilabutan ako ng gusto ng Sir Dark. Sinubukan kong tingnan ang sarili ko sa mata ni Aling Nena, pero normal naman. Napaisip ako sa mga sinabi niya nun. Posible ba ang aswang sa totoong buhay? Naramdaman ko ang unti-unting pagtaas ng aking balahibo. Pero ang bawat tahol ng aso sa gabi ay nagbibigay sa akin ng matinding pagkabahala. Dapat ay 2 linggo lang kami sa probinsya, Sir Dark. Ngunit na-extend ang stay namin doon. Habang papalapit kasi ang alis namin, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Lagi akong nahihilo, nagsususuka sa umaga, at ang panlasa ko ay nagbago. Kinabahan ako. Sinabi ko kay Mark yon. Agad siyang bumili ng pregnancy test sa butika. Kinabukasan, habang nasa banyo ako, sinubukan kong tingnan kung buntis talaga ako. Nanginginig ang mga kamay ko nun. At nang makita ko ang 2 guhit, napaiyak na lang ako. Buntis nga ako. Sa kabila ng takot, may saya akong naramdaman. Lalabas na ang bunga ng aming pagmamahala ni Mark. Masaya si Mark nang sabihin ko sa kanya yon. Niyakap niya ako ng mahigpit noong araw na yon. Magiging ama na daw siya. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi nun. Dahil sa pagbubuntis ko, kinailangan naming manatili pa sa probinsya. Magiging mahirap para sa akin ang bumalik sa Maynila, lalo na't bawal akong masyadong mapagod. Nagdesisyon akong mag-resign sa trabaho nun. Kahit masakit sa akin na iwan ang pinaghirapan kong trabaho,
mas nangingibabaw ang kaligtasan ng aming magiging anak. Si Mark naman, para makaipon kami para sa aming pamilya, ay sumama siya sa trabaho ng kanyang pamilya. Nandoon pala sa probinsya ang pamilya nila na may mga taniman ng abaka at niyog, at doon nagtatrabaho ang ilang kamag-anak niya. Malayo ang lokasyon ng trabaho niya sa bahay ng kanyang lola. Madalas umaga pa lang, umaalis na siya at gabi na umuwi. Minsan nga ay sa trabaho na lang siya natutulog kapag may mga kailangan tapusin. Sa una naiintindihan ko yon. Kailangan namin makaipon ng pera. Pero unti-unti, naramdaman ko ang pag-iisa. Ang mga kakaibang naranasan ko doon ay mas lalong tumindi pa at wala akong mapagsabihan ng mga yon. Nang lumaki ng koonti-antian ko, Sir Dark, halos 4 na buwan na ako, nagpasya ang pamilya ni Mark na pahiramin kami ng isang bahay nila para tirhan namin pansamantala. Malayo kasi ang bahay ng lola niya sa sentro ng bayan at nahihirapan na siyang maglakad-lakad. Ang bahay na ipinahiram nila sa amin ay nasa tabi ng bukid, malapit sa mga taniman ng abaka at sagingan nila. Ang tanging nakikita mo roon ay mga puno, matataas na damo at ang bahay. Wala kaming kapitbahay doon at napapalibutan kami ng mga sagingan. Sir Dark, kung ilalarawan ko po ang bahay namin noon, medyo luma na ito. Yung kalahating parte ng bahay, yari sa kahoy at kawayan. Ang sahig namin sa kusina ay yung lumalangit-ngit kapag naglalakad kami. Pero presko po sa loob at laging malamig. Sa gabi, ang tanging naririnig mo ay ang pagaspas ng hangin sa mga dahon ng saging. Siyempre ang mga huni ng kuliglig at minsan ang tunog ng mga palaka. Pero pakiramdam ko simula nang tumira kami doon, parang laging may nakamasid sa amin. Sinubukan kong sabihin kay Mark yun, pero lagi niyang sinasabi na sanay daw kasi ako sa ingay ng Maynila. Hindi niya kasi naiintindihan ang bigat na nararamdaman ko sa lugar nila. Sa tuwing umaalis nga siya para magtrabaho ay lagi akong kinakabahan. Isang hapon, habang naguhugas ako ng pinggan sa kusina, nakaramdam ako ng kakaiba. 5:00 na noon at padilim na. Ang kusina namin ay may bintana na nakaharap sa likod ng bahay, kung saan may malaking puno ng mangga at lampasan patungo sa sagingan. Habang nagkukuskus nga ako ng mga plato nun, bigla akong naramdaman na may nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana nun, at doon, mula sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakita ko siya, Sir Dark. Isang matandang babae. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya dahil sa layo at sa dilim ng anino ng puno nun. Pero ramdam kong nakatitig ito sa akin. Nakasuot siya noon ng duster na damit at ang kanyang buhok ay kulot na buhaghag. Nakatayo lang siya doon, hindi gumagalaw, at tinitingnan lang ako. Ang mga paa ko noon ay nanginginig na sa takot. Pero nagpasya akong puntahan ito para tanungin kung sino siya at kung ano ang kailangan niya. Dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Ngunit habang papalapit ako, bigla siyang nagtago sa likod ng puno. Sabi ko, "Sino po kayo? May kailangan po ba kayo?" Pero nanginginig yung boses ko nun. Pero wala namang sumagot nun. Naglakad pa ako papunta sa puno. Akmang lilingon na sana ako sa likod ng puno. Ngunit bago pa ako makalapit, may biglang umungol sa likod ko, Sir Dark. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang itim na aso. Sobrang laki nito at ang mga mata niya ay umiilaw sa dilim na yung parang sa mga pusa. Pero tumakbo din ito palayo papunta doon sa mga sagingan. Dali-dali akong bumalik sa bahay noon. Nilak ko ang lahat ng mga pinto at bintana namin. Nang gabing iyon, Sir Dark, sinabi ko yon kay Mark. Pinilit niya akong pakalmahin. Ang sabi niya ay baka matanda lang daw yun na napadaan at ang aso na nakita ko ay baka
alaga lang daw siguro ng mga kalapitbahay namin. Subalit sa bawat paliwanag niya, mas lalo kong nararamdaman na hindi niya ako maintindihan. Para bang may ayaw siyang sabihin sa akin na baka siguro ayaw niya akong matakot sa lugar nila. Kinabukasan sumakit ang tiyan ko ng matindi nun. Hindi ito ordinaryong sakit, kundi parang may pumipiga sa aking matres. Nagulantang si Mark. Agad niyang tinawag ang kanyang nanay nun at ang kanyang ina naman ang tumawag ng isang manghihilot na si Aling Uring. Siya raw ang bihasa sa panghihilot sa kanilang bayan, ngunit dati pala itong albularya na nagretiro na simula nang madamay ang pamilya niya sa kanyang kakayahan. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nila nun, pero sapat na sa akin yun na maniwala na may mga kakaiba talaga sa probinsyang yun. Napakalma ako nang makita ko si Aling Uring nun. Matanda na rin siya, ngunit ang mga sinasabi niya ay puno ng karunungan. May dala siyang tela nun at pinahiran niya ang aking tiyan ng langis. Dahan-dahan niya akong hinihilot nun, Sir Dark, at habang ginagawa niya iyon, ay bumubulong siya ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang init mula sa kanyang mga kamay at ang sakit sa aking tiyan ay tila unti-unting nawawala. Pagkatapos na akong hilutin, umupo siya sa tabi ko. Seryoso ang mukha niya nun. Joy, pakinggan mo ako ng mabuti, ining. Hindi ordinaryong sakit ang naramdaman mo. Nagtaka ako sa sinabi niya. Tinanong ko kung may malubha ba akong sakit o hindi maganda ang pagbubuntis ko. May mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Kaya pakinggan mo itong mga sasabihin ko sa iyo, ining. Sagot niya. Unang-una, mariin niyang sinabi. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay, lalo na sa gabi, at laging isarado ang lahat ng pinto at bintana. Siguraduhin mo ring nakakandado ang lahat. Yung walang butas, yung walang puwang na mapapasukan ng hangin na may dalang masama. At pangalawa, higit sa lahat, sabi niya at hinawakan niya ang kamay ko. Huwag ka magpapaiwan mag-isa sa bahay ninyo. Kahit anong mangyari, kahit lumabas ka lang sandali ay dapat may kasama ka. Delikado ka dito, ining. Ang mga nilalang na ito na sinasabi ko sa iyo ay pumupunta lang yan kung walang bantay o kasama ang bibiktimahin nila. Pagkasabi niya noon, kinuha niya mula sa kanyang maliit na bayong ang isang lana. Ito ay isang maliit na bote na may lamang pinaghalong langis na may iba't ibang halaman at may piraso ng kung anong ugat sa loob nito. Ito ang lana. Lagi mo itong ilagay sa bulsa mo at huwag mong iwawala ito. Kapag kumulo ito, uminit ng sobra na hindi mo na mahawakan. Ibig sabihin, may aswang sa paligid. Isa itong babalai, sabi niya. Nanginginig kong kinuha ang lana nun, Sir Dark, tsaka nagpasalamat sa kanya. Pero hindi pa siya tapos. Humingi siya ng isang papel at ballpen. Nagsulat siya nun at ang mga sinusulat niya ay hindi ko maintindihan. Pero nababasa ko naman po. Pagkatapos na magsulat, binigay niya sa akin yung papel. Kabisaduhin mo ito, ining. Ito ay dasal. Kailangan mong makabisado ito dahil iba ang lingwahe nito. Mahalaga ito. At kapag nasa bingit ka ng kamatayan, dasalin mo ito ng paulit-ulit. Ito ang magiging pananggalang mo. Kinuha ko ang papel. Ang mga kamay ko ay nanginginig nun. Ang mga nakasulat sa papel na yon ay tila may mabigat na responsibilidad. Ang mga babala niya ay umaalingaw sa aking isipan. Totoo nga po ba ang mga aswang? Pero ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga mata ay nagsasabi na totoo ang lahat. Ang takot ay unti-unting lumamon sa akin. Kinagabihan, Sir Dark, bago kami matulog. Habang naglalatag kami ng panig at kulambo ni Mark, kinabahan ako. Binanggit ko kay Mark ang lahat ng sinabi ni Aling Uring.
Mark, kailangan daw, wag daw akong maiwan mag-isa. Wag mo akong iiwan ha, lalo na sa gabi. Niyakap ako ng mahigpit ni Mark noon. Ako mahal, wag kang mag-alala. Kasama mo ako lagi. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Pangako yan. Ang mga sinabi ni Mark noon ay nagbigay sa akin ng konting kapayapaan. Pinaniwalaan ko siya. Ngunit ang pangakong iyon ay sinubok ng gabing yun. Alauna ng madaling araw, bigla kaming nagising ni Mark sa malakas na katok sa aming pinto. Ang katok ay mabilis at napaka-agresibo nun. Narinig ko ang boses ng Tito Oscar ni Mark. Mark! Mark! Gising! Kailangan nating isugat si Lola Selly sa ospital. Kritikal ang kalagayan niya. Nasa labas na ang pinsan mo na si Dante. Nakasakay na sa jeep. Nagulantang kami. Nagmadali si Mark na bumangon. Ang sakit ng tiyan ko ay biglang nawala. Napalitan ito ng kaba para kay Lola Selly. Habang nagmamadali si Mark na magbihis, hinawakan ko ang kanyang kamay. Mark, paano ako? Natatakot ako maiwang mag-isa sa bahay. Sabi ko, nanginginig ang boses. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Joy, kailangan ako ng lola ko. Pero huwag kang mag-alala. Pagdating namin doon, tatawagan ko agad si Marco at Gwen. Papapuntahin ko sila dito para samahan ka. Hindi ako magtatagal. Babalik din agad ako. Si Marco at Gwen po ay mga pinsan niyang malapit sa amin. Nakaramdam ako ng konting ginhawanan. Sigurado ka, Mark, ha? Tatawagan mo sila agad. Oo, Joy, promise. Kaya mo yan. At hinalikan niya ako sa noo nun. Kahit papaano ay gumahan ang aking loob, Sir Dark. Pero syempre ang takot ay hindi pa rin nawawala sa akin. Narinig ko ang busina ng sasakyan mula sa labas. Nagmamadali si Mark na lumabas. Nagpaalam sa akin ng mabilis. Pinanood ko siyang lumabas ng pinto at pagkatapos noon bumalik ang nakakabinging katahimikan ng bahay. Hindi ako makatulog noong gabing yon, Sir Dark. Paano ako makakatulog sa gitna ng lahat ng babala ni Aling Uring at sa sitwasyon? Nanginginig man ako sa lamig, lumabas ako ng kulambo at nagpasya na lang na magtimpla ng kape. Kailangan kong manatiling gising hanggang sa dumating si Marco at Gwen. Kinakalma ko ang aking sarili. Bawal akong may stress, buntis ako nun. Iniisip ko ang aming magiging anak. Para sa kanya, kailangan kong maging matatag. Habang nasa kusina ako at umiinom ng kape, nakarinig ako ng isang pamilyar na boses na tumatawag mula sa labas ng bahay. Joy! Joy! Nasa loob ka ba, Ineng? Para akong nabuhusan ng malamig na tubig nun. Si Aling Uring yun. At anong ginagawa niya dito ng madaling araw? Ang tanong ko ay bakit siya noon nandito? Bigla akong nakaramdam ng ginhawa na may halong pagtataka. Nilapitan ko ang pinto. Aling Uring, kayo po ba yan? Oo, ako to, Ineng. Papasukin mo ako. Hindi ako ligtas dito. May umaaligid sa akin. At naramdaman kong nasa panganib ka. Kaya ako pumunta rito. Sagot ng boses. Napangiti ako sa sinabi niya nun. Tiyak siya nga na yun. Si Aling Uring, ang albularya na may kakayahang makaramdam ng panganib. Agad kong hinanap ang susi para buksan ang kadenang nakalak sa pinto namin. Yung susi nun ay nakasabit sa gilid ng kurtina at doon ko din sinabit yung lana na ibinigay sa akin ni Aling Uring. Ngunit nang hawakan ko ang lana, bigla itong kumulo, Sir Dark. At hindi lang kulo. Naramdaman kong umuusok din dito sa sobrang init. Hindi ko pa nga ito mahawakan. Para itong nagbabagang uling sa tindi ng init. Bigla akong napalingon sa pinto. Lumakas ang kutob ko nun. Hindi si Aling Uring ang nasa labas. Nagbababala na ang lana. Nangangahulugan niyon
na may aswang sa labas. Para na naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang aking mga kamay at paa nun. Pero agad akong bumalik sa kusina. Hinanap ko yung papel na ibinigay din sa akin ni Aling Uring. Yung ngang may dasal. Kailangan kong basahin niyon. Hindi ko pa kasi nakabisado ang kalahati ng Sir Dark. Habang kinukuha ko ang papel, nagsimulang kalampaginan ng aswang ang pinto. Malakas, para akong nasa isang pelikula noon, ngunit ito ay totoo. Joy! Joy! Buksan mo na ang pinto. Hindi ka ligtas dyan. Papasukin mo ako para ligtas ka. Sigaw ng boses na nagbago na. Hindi na ito yung boses ni Aling Uring kundi isang boses na unti-unting lumalalim. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinubuksan ko nun ng papel. Naiiyak na din ako sa takot. Sinimulan ko ng basahin ng dasal. Nang malakas, kahit pa nanginginig ang boses ko. Sa bawat salita na lumalabas sa aking bibig, naririnig ko ang aswang na sumisigaw sa sakit. Ang kanyang sigaw ay parang sigaw ng hayop na sinasakal. Puno ito ng galit at pagkabigla. Ibig sabihin ay tumatalab pala ang dasal na binabanggit ko, pero kailangan kong tapusin ito. Pero maya-maya bigla akong nakarinig ng malakas na pagtalon sa bubungan ng bahay. Isang malakas na lagapak. At pagkatapos noon, isang matinis na tunog ng kahoy na nabiyak. At nakita akong lumusot mula sa bubungang isang kamay. Isang mathaba, payat at may mahahabang kuko na kamay. Nasira nito ang bubong. Sobrang nataranta na ako nun. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Naramdaman ko din kasi na nakapasok na din ng aswang sa loob ng bahay. Agad akong kumuha ng itak nun na nasa tabi ng aming papag. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pakiramdam ko ay kailangan ko ng kahit anong panlaban. Agad ako nagtago sa ilalim ng papag nun. Doon ipinagpatuloy ko ang pagdadasal. Hindi ko na ito binibigkas ng malakas, Sir Dark, kundi nasa isip ko na lang. Narinig kong nasa loob na nga ng bahay ang aswang. Naririnig ko ang kanyang paghinga at ang kanyang pag-ungol habang hinahanap ako sa bahay. Sumisinghot siya sa hangin na tila inaamoy ako na parang aso. Habang nagdadasal ako sa isip ko, sumisigaw pa rin sa sakit ang aswang. Sinisira niya ang mga gamit namin sa bahay para lang mahanap ako. Nagkandahulog-hulog na ang mga plato at binabato niya ang mga upuan at lamesa namin. Naramdaman ko ang pagyanig ng lupa. Alam kong malapit na ito sa akin. Nagtago pa ako sa pinakadulo sa ilalim ng papag. Pinipigilan ko ang aking hininga. Ang itak na hawak ko ay tila wala ng silbi. Ang tanging sandata ko noon ay ang dasal na lang. Maya-maya bigla akong nakarinig ng mga boses mula sa labas ng bahay. Sila Gwen at Marco na iyon. Napansin ko na parang tumahimik ang aswang sa loob ng bahay noon. Naramdaman ko ang kanyang paghinto sa paghahalughog. Alam kong nagtatago lang ito. Napagtanto kong baka atakihin ng aswang si Mark at Gwen. Gusto ko silang balaan na wag pumasok, na may aswang sa loob. Pero hindi ko magawa, Sir Dark. Takot ako na baka marinig ako ng aswang at lumabas sa pinagtataguan ko. Sa labas nagtataka si Gwen at Marco kung bakit hindi ako sumasagot. Ate Joy, sabi ni Kuya Mark, papuntahin daw kami rito. Natutulog ka na ba? Nang mapansin ni Gwen na hindi ako sumasagot nun, sumilip siya sa bintana. Kahit madilim nun, nakita niya ang kaguluhan sa loob ng bahay. Yung mga basag na plato, yung mga nakatumbang upuan at ang bubong na may butas. Marco, parang may mali. Tingnan mo yung loob ng bahay nila. Parang may nakapasok. Pumunta ka dun sa iba nating mga pinsan. Ako na ang bahala dito. Sabi mo sa kanila na may aswang. Dali, sabi ni Gwen sa mahinang boses. Hindi pa nakakalayo yung ibang mga pinsan nila na kasama nila nung nagpunta sa bahay namin. Kaya nagdesisyon si Gwen na magtago muna sa sagingan malapit sa bahay namin
habang nagtatawag ng saklolo si Marco. Ilang sandali lang narinig ko ang pagdating ng mga pinsan ni Mark. Hindi lang 2 o 3 iyon, kundi 10 kalalakihan. Narinig ko silang tumatakbo sa labas ng Sir Dark at sigaw ng sigaw sa labas na parang may pinapaalis. Agad nilang kinuyog ang bahay namin nun. Ang aswang, sa dami ng tao nun, natakot na ding itong lumabas. Narinig kong lumipad ang aswang palabas ng bubong. Isang malaking hugis ng tao yon na may pakpak ang nakita nila na lumipad pataas, papunta sa madilim na parte ng sagingan. Napaalis nila ito. Ngunit hindi nila ako mahanap sa loob nun. Tinatawag nila ang pangalan ko pero hindi daw ako sumasagot nun dahil nawala na ako ng malay sa takot. Isa sa mga pinsan ni Mark ang nakahanap sa akin. Nasa ilalim daw ako ng papag nun, hawak-hawak pa rin ang papel na may dasal. Agad nila akong dinala sa ospital. Ang mga pinsan nila, si Mark at ang pamilya niya ay nagmamadaling isugod ako doon. Ang takot na naranasan ko noong gabing yon ay nagdulot ng matinding stress sa aking katawan. Kaya ng gabing din yon, Sir Dark, sa ospital, nawala ang aming anak. Nakunan ako. Ang panginginig ng aking katawan, ang lamig ng aking mga kamay, ang sakit na pumiga sa aking puso ay hindi ko kailanman inakala na mararamdaman ko. Ang aming mga pangarap, ang aming pag-asa ay naglaho sa isang iglap. Kasama namin ni Mark ang pamilya niya na naglibing sa aming anak. Tahimik at puno ng lungkot ang araw na iyon, Sir Dark. Ang aming munting anghel ay hindi na namin kailanman makikita, mabibigyan ng yakap o mapapatulog sa aming kandungan. Ang 1 oras sa pag-iisa ko, ang 1 oras na naiwan akong buntis ay nagdulot ng trahedya sa aming buhay. Nang umayos na ang aking kalagayan, pisikal at emosyonal, bumalik na kami ni Mark sa Manila. Hindi na ako nagtagal pa sa probinsya, Sir Dark. Ang bawat puno ng saging, ang bawat tahol ng mga aso, bawat anino na gumagalaw ay nagpapaalala sa akin ng bangungot na iyon. Hindi na ako nakakatulog ng maayos simula noon at ang takot na nararamdaman ko ay parang isang anino na laging sumusunod sa akin. 10 taon na ang lumipas. Sa awa ng Diyos, nabuntis ulit ako at naipanganak namin ng aming pangalawang anak, isang malusog na babae na pinangalanan naming Mia. Siya ang aming liwanag, ang aming pag-asa. Ngunit kailanman hindi na ako bumalik sa probinsya ni Mark. Kahit na anong pilit niya, kahit na anong paanya niya ng kanyang pamilya, hindi ko na inisip na babalik ako doon. Ang trauma na naranasan ko doon ay malalim pa rin. Hanggang ngayon dala ko ang takot na iyon, Sir Dark. Ang lana na ibinigay sa akin ni Aling Uring ay nasa akin pa rin at hindi ko ito kailanman itinapon. Kapag kumukulo ito, alam kong may panganib sa paligid. At ang dasal kahit hindi ko kailanman nakabisado pa ng buo, ay binubulong ko pa rin sa isipan ko tuwing gabi para sa kaligtasan ng aking pamilya at para na rin sa aking sariling kapayapaan. Maraming salamat, Sir Dark, sa oras at pagkakataong ibinibigay ninyo. Sana po ay magsilbi itong babala sa lahat. Ingat po sa ating lahat.